broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson ang tinatawag na passing through fees o malatol na pagbabayad sa mga flood control projects na kinasasangkutan ng mga kongresista at tiwaling opisyal ng DPWH. Sa impormasyong nakuha ni Lacson sa mga kontratista, umaabot daw po sa 5% hanggang 6% ang passing through fees na nagresulta sa overpricing at substandard na flood control at infrastructure projects. Ano daw? Passing through fees. Ang tollgate. Ang alam ko diyan yung alam ni Paring Ray ay pang December lang yan eh. Pang December. Yung passing through the snow. Pwede, no? Pwede. Yan yung sa mga projects. Yung ginawang project. Paano yung mga ghost project? Naku, meron din bang passing through yun? Sinabi po ni Senator Ping na ang katiwalian na nagdudulot ng sobrang taas ng kontrata, ngunit substandard ang pagkakagawa dahil 40% na lamang ang natitira sa projects dahil sa dami ng tongpats. Ibinigay na halimbawa nito ang paggawa ng 50 metrong dike o flood control mitigation project sa halip na 150 meters. Isip-isipin mo, naging 30% na lang. Batay sa project specification ng proyekto. Di kung halimbawa, kumbatsero, ang project dapat ganito. Yung haba. Dapat ganito kahaba. Dahil naubos na pera, naging ganito na lang. Wala pa sa kalahati. Ngayon, yung haharangin sana na tubig, pasok ko ala rin. Anak ka ng bakan dalaga. Sa susunod na taon na pondo. Sa susunod na budget. Mapopondohan yung lugar, yung parte na hindi pa nagagawa. Ay, nako. Isyu ng bayan. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Oy, kung Angel, meron ka pa raw cake dyan, no?
Galing daw Angel. ng Maynilad. Ay, nakasulat Kong dito. Angel, ito. Yung cake. May pahabol na pa-birthday kay Itong, Kong Angel. Ayan. Ito bang cake na to gawa sa tubig? Gawa sa tubig yan. Gawa sa tubig. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Hindi ba kayo nagsasawa sa usapin ng flood control? Huwag kayong magsasawa dahil andyan na naman. Kapag binitawan natin tong usapin ng flood control, Mauungkat na naman yan sa susunod na tagulan. dahil saka ngayon kumbatsero, tagulan pa naman. tagulan pa naman. May tawag doon, monsoon break, pero ngayon may bagyo. Meron ng bagyo si Goryo. Oh. Ayan, no? At nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ang Office of the Civil Defense nga ay nagbababala na posibleng mga pagbaha na naman. Oo. Dalaho ng habagat. Ayan, no? Kaya huwag kayong magsasawa. Tuloy-tuloy ho tayo rito. May mga naglalabasan, tuloy-tuloy na mga pangalan, ng mga contractors, mga politikong contractors, mga contractors na naging politiko. O kaya, tama. Wag ninyong basta-basta paniniwalaan. I-check nyo. I-check, validate. I-validate po ninyo mabuti. Dahil merong iba dyan, baka sinisira lang yung magaging investigasyon, Totoo. naglalabas, naglilik ng mga maling impormasyon. Para ito divert. Para to ma-divert the issue. Pero hindi rin naman masama na kapag ka merong nalaman kayong impormasyon, halimbawa kayo taga-distrito ni Congressman, alam niyo naman na siya ay kontraktor. Ayan. Kontraktor talaga, o kaya nung naging congressman siya, sasabihin niya hindi, nag-divest na ako. Ayun, divest. Nag-divest na ako, tinan mo, wala yung pangalan ko sa kumpanya. Kapag yung pa rin ho sinasabi hanggang ngayon, kutusan ninyo. Kutusan nyo kagad. Batukan nyo kagad. O kaya yung kay Ramon Zamora nung araw sa kay FPJ. Ipompiang ninyo. Pompiangin nyo kagad. Pati baka naman kami paglululokohin ninyong mga divest na yan. Inaalala mo kung Bachero, yung nakatutok tayo dun sa Kabagan, Isabela. Ayan, pero yung pong flyover sa Iloilo, isa pa yan. naalala nyo ba yon mga kababayan? Yung kabubukas pa lang, Hindi na uungkat yan, kabubukas pa lang ay isinara na dahil umuuga. Umiindayog. Umiindayog. Hanging bridge yata yun. Alam nyo po ba mga kababayan na ang gumawa pala niyan, congressman? Ayan na. Ang kontraktor niyan, congressman. Ay, maniwala kayo. Dapat hindi natin. At nanalo na naman si congressman, party list. Siyempre, may pera. May pera. Wag nyo, kaya nga, sabi siguro ng mga taga-Kabagan ba't ba na lang yung kabag namin ng wala ba yung mga Iloilo? Kaya nga, dyan tayo, yan ang hinihintay natin, yung magiging aksyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, kayo ang nagpasimuno niya na sinabi niyong mahiya naman kayo. Ayun. Hindi dapat humanggad doon sa mga salitang yun. Ang inyong sa SONA ang inyong ginawa, kundi maghihintay ng aksyon, naghihintay ng follow through ang sambayan ng Pilipino. Lalo pat eto na naman, maaaring makatikim na naman tayo ng water world. Matindi kasi kung Bachero baka umaasa ang Pangulo na makukuha sa parinig o patutsada yung mga sa kapal na po na yan. Kahit tibay ng bato, sintatag ng sunblocking simento. Kahit nga direkte, hindi na yung parinig hindi direkta yun pasaring, yung mga padaplis. Pero kahit diretsahin na nga wala walang nangyayari. Kaya kailangan talaga from the executive, simulan ng Pangulo. Halimbawa, kung sino ang mga taga DPWH na dapat na managot. At sa mga taga nandiyan sa DPWH, kayo naman, magturo naman kayo. No, hindi pwede yun. Tapos yung contractor naman, sabihin ng contractor, ganito. Ito. Kaya naman ganitong inabot na. Kaya naman ganito na lang yung project.
Ano pang alangan namang maghanap buhay kami na para malugi. Para malugi, Kinulda na ni congressman yung ganito. Hindi pa dumarating sa amin, hiningian na kami ng ganitong porsyento. Magtatampo yung mga senador. Bakit naman mga kongresista lang ang lagi ninyo sinasabi? Pati mga senador. Mga senador, congressman, senador. Hindi kasi yung mga nakakausap ko kung batsero, talagang congressman eh. Ay marami kasi ang congressman. Sa dami ng congressman, ang senador kasi nagtatanong nga ako dun sa ibang kontraktor, kung may senador, wala silang masabi. 24 lang ang senador eh. Kaya maswerte ang mga senador. Pero kung titingnan ho ninyo at uuuriratin ninyo, meron din. Kaya lang, yun nga yung sinasabi kong batsero. Meron kasi tayo mga nakakausap na kontraktor na gusto ko lang, yung pinipilit ko bang magsalita. Sabi niya, boss, hindi naman pwede yan eh. Hanap buhay namin to. Saka hindi na makakakuha ng kontrata yan. Pero sabi ko, meron bang congressman? Meron po. Ito. Babanggitin pa. Babanggitin pa kung batsero. Ang kapal nga ho niyan eh. Basketball player nga ho yan eh. Talaga? Sabi ko, ganun ba? Hindi ba coach yan? Magaling daw na basketball player. Na ganun pa nga ako eh. Ganun ba? Kapal pala niyan. Tapos kung batsero, senador, wala. Kasi wala silang diretsong kontrata ng senador. Pero yung binabanggit ni Senator Ping Lacson na passing through, kung batsero, halimbawa project ng senador. Project ng senador, dadalhin doon sa yung project ng isang tulay, halimbawa sa San Isidro, Nueva Ecija. Nako! Hindi pwedeng magawa yon nang hindi nagpapasintabi kay congressman dahil kanya daw yon sa district. Sabi ni congressman, kanya daw yon. Hindi po sa inyong project yan kay senador. Hindi, akin yan. Yun nga yung passing through. Ang kakapal nung ibang talaga naman. Baka mas makapal pa dito sa batong tinutuntungan itong Golden Dove na to sabi nga meron ngang may passing through na tapos sila pa ang contractor. Yun ang matindi. Walang tapon. Talaga naman. Hindi na nga niya makutongan yung sarili niya. Kaya dapat talaga may mga magtuturo na dyan eh. Meron nang maging makapili. Hindi man sa DPWH, kundi pati mga kontraktor. Pero gusto ko lang sabihin kung batsero na hindi lang ito ngayon ha. Baka sabihin, baka isipin hindi lang ngayon ba't ba nagkaganyan yan? Nung panahon ni BBM, ba't hindi? Nako, hindi po mga kababayan. Panahon ni Pangulong Duterte, nako, malala din. Ganyan din. Panahon ni Pinoy ganyan din. Nung panahon ni Pinoy, medyo na moderate. Gawa nung ang secretary noon. Si Babe. Nako, si Secretary Babe Singson. Naglalagay lang ng cap eh. Ng cap, hindi lang ganito kawalang yan. Pero meron din. Meron din. Ay, nako. Doon sa mga kontraktor dyan na magtuturo. Itong deal namin sa inyo. Magturo lang kayo. Mag-identify lang kayo ng mga garapal kung manghingi. At manghingi ng tongpats at mamorsyento sa proyekto. Bibigyan namin kayo ng maraming proyekto. Para ikaw yung magbibigay ng tumalikod. Bibigyan namin kayo ng kung dati ay 5 proyekto lang ang nakukuha niyo, 10 proyekto. Tumagilid pa. Ang ibibigay namin sa inyo bilang reward. Magturo lang kayo. Ituro nyo lang kung sino mga dapat na ituro ng mga grabing mamorsyento sa proyekto. Kaya nagiging ampaw ang mga government project. Magturo lang kayo. Sana nga ganun. Ganun. Alam mo kung ganun lang, palagay ka dami na nagturo. Dahil natatakot nga sila. Natatakot, kumbachero. Parang nag-suicide. Suicide daw yan. Suicide talaga yan. Parang ayaw mo nang mabuhay. Tingnan natin dito baka naman sa DPWH. Baka naman meron diyang mga talagang napipilitan lang. Ako'y wala talagang hirap na talagang hindi ko na masikmura. Kaya kailangan baka meron diyan. Meron akong kilala kumbachero. Meron akong kilala isang dating mataas na opisyal ng DPWH, hindi sekretary mataas na opisyal.
na hindi pa naman siya retirable, nag-retire na siya. Nag-early retirement. Alam mong sabi niya, kumbatsero, taga Mindanao to. Taga Mindanao, hindi na niya kaya. Hindi na daw niya kaya, kumbatsero. Medyo matagal. Panahon ni dating Pangulong Duterte to. Etong si yung dating yung Yusek Bobby Bernardo. Ano bang yung ba talagang tinanggal ni BBM dahil sa mga aligasyon ng corruption? O siya ay nagkusa lang na nag-leave of absence, nagbakasyon lang? Actually, naglabas ng statement nitong Friday. May nabasa ako sa Manila Bulletin ni Rocky Nazareno at Isabel De Leon na sabi niya, hindi, naka-medical leave ako. Medical leave. Naka-medical so leave hindi ako. siya sinibak? Hindi siya sinibak, hindi siya tinanggal sapagkat siya pala ay CESO 1. CESO. CESO 1. Career. Ibig sabihin, career. Undersecretary. Talagang wala lang siyang assignment ngayon sapagkat siya ay, ayun ang ayon sa statement na nabasa ko, sapagkat siya ay naka-leave nga. Ayun. Kung ano-anong mga paratang, akusasyon na ang laban kay Yusek Bernardo, meron pang bansang sa kanyang pinakamayaman daw na undersecretary sa buong mundo ng DPWH sa balat ng lupa. Hindi, ang nagbitaw naman ng salita na yon, hindi naman katakataka, matapang yun eh. Ang mga Tulfo, matatapang talaga yun eh. Si Senator Erwin Tulfo. Matapang talaga yun. Yun. Hintayin natin. Mr. President, nasa iyo ang bola. Ayan ang hinihintay ng mga mamamayan. Anthony Tampera. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, August 11, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Halos 2 pisong rollback sa diesel, nakaamba bukas. Net income ng GSIS pumalo sa 77 billion sa unang unang 3 buwan ng 2025. Pangulong Bongbong Marcos nakatakdang lagdaan ang batas sa kanselasyon ng barangay at SK elections. Pagdinig sa online gambling, ikinasa ng Senado sa Huwebes. Kamote driver na nag-counterflow sa Skyway habang buhay. Nakansilado ang lisensya. Kamote talaga yan. Nakita mo ba yung video niya? Nakita ko yung video. Kamote talaga yan. Nagtataka lang, ano kaya ito? Ano kaya ito? Abusado o tanga? Palagay ko sa tanga. O kombinasyon. Kombinasyon. Oo. Mas matinding dapat parusa sa abusado. Pero do sa tanga, walang gamot. O kaya kombinasyon. Walang gamot daw sa tanga. Grabe. Delikado 'yon. Napakadelikado. Siya paisi-isi ka nagmamaneho, biglang may susulpot. At ang bilis. Ang bilis, anak ng baka. Talaga. Ay nako. At 3 miyembro ng teroristang Dawla Islamia patay sa engkwentro sa Lanao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa atin munang Good news. Eto. Kapag nakaamba, parang parang masama. Masama parang pinagbabantaan ka. Parang pinagbabantaan. Kapag sinabing nakaambang bumaba,
Parang hindi tugma yung salitang nakaamba. Ano dapat? Ano bang magandang termino dito, Mother? Nakatagda na lang. Nakatagdang o kaya inaasahang bababa. Ayun. Kapag amba, ganun, no? Amba, ganun ang amba. Tumama sa pisngi mo yun. Ito'y good news Ayan. 2 piso. Ayun. Ang presyo ng diesel bukas na pwedeng ibaba daw po. Bukas. Matindi. Batay sa pagtaya ng mga oil players, hanggang 1.70 ang kada litro ng posibleng rollback sa presyo ng diesel, 40 centavos hanggang 60 centavos naman sa gasolina, at maaring 1.40 sa gaas o kerosene. Bunga raw po ito ng pagtaas ng produksyon ng OPEC at patuloy na kawalan ng katiyakan sa US tariff policy. So anong dapat gawin ngayon? Aba, magpakarga na kayo. wag. Baliktad pala. Wag. Hintayin mo muna ang bumaba bago ka magpakarga. Para kasi John John. Para kasi John John Parang may-ari ng gasolinahan to si John John Talaga naman. Alas 6:27 na ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Aging kayon, gising na. Meron tayong tagapanood na Rosario de Vera. Thank you po sa inyo, Ate Rosario de Vera. Lagi po nakatutok sa atin sa 2x2. Samantala, pumalo, ito, pagka pumalo. Ano ba to? Pwedeng, masakit din yan. Pumalo daw po sa 77 billion ang net income ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang 3 buwan ng 2025, 18 bilyong pisong mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ni GSIS President at General Manager Vic Veloso, umakyat na sa 1.88 trillion ang asset ng ahensya. Tinan mo na yan. Matindi pala tong Tapos kinasuhan pa, no? Oo, ito kung magpanik pala ng pera sa GSIS to, ganun na lang. Ano? Baka naman may gustong magpanik din ng pera sa GSIS. Baka nga. Sinabi ni GSIS President at General Manager Vic Veloso, umakyat sa 1.88 trillion ang assets ng ahensya mula 1.53 trillion noong siya pumasok noong 2022. Ibig sabihin, umakyat daw ng 300 billion plus in 3 years. So 100 billion a year. Hindi na masama. Hindi na masama. Kaya talagang kapag ka nag-invest ka, pag nag-invest ka, medyo may maraming panalo at may talo. Ganun talaga Pero ito, mas lamang ang panalo. Ano yung hiling tinayaan nila yung Alter Energy sa solar, Alter Energy. Alter Energy. Ang laki nung 'di ba, humahabol nga tayo hindi tayo sinabihan na meron silang ganung ano tawag doon? May ganung ino-offer para investment na ganun 8% net. Tapos ang wala ng tax. Tapos ang kumbatsero, ang kinita ng GSIS pala dyan unang taon pa lang 120 million. Tinan nyo na. Hindi nyo man lang kami sinabihan. Ano ba naman kayo? At mainam nga yan hindi sa mga painting nag-i-invest nakaraan, di ba? May mga panahon baka maalala pa may mga panahon na noon na ang GSIS sa painting nag-i-invest. Makakasuhan. Pero alam mo ba, kumbatsero, just for perspective alam niyo po bang yung painting ni si Amorsolo ba yun? Yung Amorsolo painting na binili no ni Winston Garcia na pinupuntiri, galit na galit ang mga tao noon. Ba't yung pera ng mga taga-GSIS ininvest sa painting? Alam niyo bang yung painting na yun katakot-takot na ang appreciation sa value. Napakalaki na ng kinita ng GSIS ngayon. Dahil dun sa painting. Kung may bibili ng painting. Parang yung paper value niya, kung yung value niya, napakalaki na ngayon. Nilalagyan ng value yan. Tapos pag ibebenta, ba't ko bibili? Meron talaga. Gusto mo talagang wala talaga. Tumaas na
naman tumaas ang value, pero wala naman bumibili. Paano magiging pera yan? Samantala. Yeah. Ulitin lang natin. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, umakyat na sa 1.88 trillion ang asset ng ahensya mula sa 1.53 trillion noong 2022. Mahigit 1.4 milyong kawani ng pamahalaan din ang nakalaya daw po sa bilangguan na tinatawag na pautang sa pamamagitan ng Ginhawa Loan Program na may pinakamababang retail loan na 6% hanggang 5 million pesos ang halaga at 15 taon para magbayad. Aba, kainom naman ito. Nabigyan din ng sariling tirahan ng 2,715 individual sa pamamagitan ng lease with option to buy program. Aba, napakarami pala yan. Marami pa ba yan? At marami pa raw. Ano ba, GM? Kailan pa may placement na ba dito sa atin ng GSIS? Dapat lang. Sa dami ng good news na yan, Mother. Mother, may commercial na ba sa atin ng GSIS? Dapat lang. Puro good news nila ito. GM. Mr. Veloso, wala ka ba sasabihin? Sige nga. Na for the first 6 months of 2025, ang inyo pong GSIS ay kumita ng 77 billion. 77 billion? Ito po ay 18 billion better than the first half of last year. Opo. At ang pondo po ng GSIS ay napalago na natin simula nung tayo pumasok, 1.53 billion lang. It's already 1.88, mahigit 300 billion. So, ang nangyayari po, nakatingin ng mga tao dito sa mga kung sino man ang nag-feed. Alam po nyo, confidential ang mga transaction namin. Kung sino man ang nag-feed nito, hinahanap kung ano yung mga natalo, may lugi. Ngunit, natanong na ba nila na ang GSIS po ay may pinakamababang pautang sa retail market sa mga government employees? Ayun. Tingnan mo na. Baka isipin niyo scripted do yung sinasabi ni GM na yon, tsaka yung reaction. Pag sinabi kong 77 kunyari magugulat ka. Wala akong ganun. Wala po. Hindi, nakakagulat naman kasi. Isipin mong 77 billion? Di mo, nagulat ang... Ayun. Yan po ang tinig ni GSIS President and General Manager Vic Veloso. Alas 6:33 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Nakatakdang lagdaan ng Ilocanong Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang enrolled bill para sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong linggo. Ayon sa Pangulo, nais niyang matutukan muna ang kauna-unahang eleksyon sa BARM sa darating na Oktubre. Nakatagdang maglaps into law sa August 14 ang panukalang pagpapaliban ng barangay at SK election sa halip na December 1 ngayong taon ay gagawin ng unang Lunes ng November 2026. Una risto mismong ang COMELEC ang nagsabi na hindi nila kakayaning pagsabayin ang BARM at BSK elections at mas kailangang tutukan ang BARM election sa October dahil ito ang kauna-unahang eleksyon sa rehiyon. Alas 6:34 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Kasado na sa August 14 ang pagdinig ng Senado sa mga panukalang batas na pupuksa sa masasamang epekto ng online gambling sa bansa. Pauna ng Senate Committee on Games and Amusement ang pagdinig ni ito pong komite na ito ay pinangunguluhan ni Senator Erwin Tulfo. Kabilang sa mga tatalakay ng komite ang 4 na batas o panukalang batas, 3 resolusyon at isang privilege speech tungkol sa online gambling. Tiniyak po naman ni Senator Erwin Tulfo na pakikinggan ang bawat panig tulad ng PAGCOR at Department of Finance. Binabanggit ko po yung pangalan ni Senator Tulfo dahil may isa pa pong Tulfo. Ano po? No. Senator Erwin Tulfo po ito. Titingnan na pa rin niya ang pros and cons kung tuluyan ng ipagbabawal ang online gambling sa bansa. Pinatawan ni Secretary Vince Dizon ng pinakamabigat na parusang habang buhay. Habang buhay na pagkakansela ng lisensya ang driver na nag-counterflow sa Skyway. Nagugat ito sa viral video ng SUV driver na si Jake Ansuas Nazareno na kuhang-kuha sa CCTV ng salubungin ang mga sasakyan. Ayan kitang-kita ayan Ayan sa opposite lane ng Skyway pasado alas 3
ng madaling araw. Ayon kay Secretary Dizon, hindi lamang suspension ang dapat na ipataw sa pasaway na driver dahil nilagay nito sa panganib ang buhay ng mga driver ng kasalubong na sasakyan. Sinabi ng kalihim na iniutos niya na i-revoke na ng tuluyan ang driver's license ni Nazareno upang hindi na pamarisan ang pagiging reckless driver nito. Inimok ng kalihim ang publiko na patuloy na mag-report ng mga ganitong insidente sa DOTR para mabilis na magawan ng aksyon. Bata pa kumbachero eh. Nakita ko yung picture eh. Bata pa to. Kaya nga gusto kong makausap. Na contact nyo ba, Mother? Yuel? Itong si Jake Nazareno. Rocky, kilala mo ba to? Kilala mo to, Rocky, ha? Baka kilala mo to. Kausap natin kung ano nangyari sa kanya. Siya ba ay naalimpungatan kung natutulog siya? Saka paano siya makararating doon? O nataranta, nalito, o ano man. Iniisip ko paano siya makakatawid sa kabila. Kaya nag-U-turn daw. Nag-U-turn. May nakita yatang may barrier na may awang. Ayun, tumawid. Hindi, saka, ayun, tama ka kumbachero. Kaya talagang delikado yung ginawa niya. Napakadelikado. Ang tutulin eh. Ayun, ang tutulin ng mga sasakyan na yun. Talaga naman. Pero in fairness sa kanya, nagigilid naman siya. Oo nga, ano. Ay, nako. Samantala, nauwi sa enkwentro ang pagsisilbi ng arrest warrant sa 6 na miyembro ng teroristang Dawla Islamiyah na sangkot sa mga high-profile cases ng manlaban ang mga ito na iginasawi ng 3 kabilang ang isang babae habang arestado naman ang 3 iba pa sa Lanao del Sur. Pawang wanted sa iba't ibang kasong kriminal ang mga napaslang na sina Muhammad Pangandama, Abdullah Kadil Mituon at ang babaeng si Rama Mindo Salik. Tinangkan ng 3 na aresto na tumakas na makitang wala ng buhay ang kanilang mga kasamahan. Nakumpiska sa mga terorista ang iba't ibang uri ng armas, pampasabog at 2 itim na ISIS flag. Susunod! Dito po! Ang mga magsasaka raw ay matutuloy na, makakatikim na ng 20 pesos per kilong bigas. Ayan. Aba. Sila rin, mabebentahan na rin. Kasama na sila, makakasama na sila doon sa mga nakakabili ng 20 pesos per kilong bigas. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Samantala, Flash Report. Flash Report! may aksidente dito sa Maynila, nabundol ng motorsiklo. May nabundol yung motorsiklo, Lola. Lola, nako. Alamin natin ang update dyan. Follow up mula kay RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Jerry, Anthony, malungkot na balita to, pero ito ay ang mga tauhan ng MDRRMO ang nagsabi na ginawian na ng buhay itong 81 anyos na babae ng mabundol ng motorsiklo dito sa Rizal Avenue, Tambunting, Barangay 374 sa Santa Cruz, Maynila. 1 oras sa Anthony, Jerry, bago dumating ang ambulansya. Ayon sa mga Isang oras? Isang oras. Baka pakalungkot ito. Oo. Isang oras. Nung dumating dito, tinignan yung pulso, ay wala na. Buhay. Hindi naman dinala ng ambulansya. Sabi naman ng police traffic na nakausap ko, dapat ay dinala agad sa ospital dahil ang doktor ang magdedeklara kung buhay o patay na itong babae. Kung Santa Cruz ba yan? Sa may Avenida ba yan? Rizal Avenue, Tambunting. Lapit na ospital dyan sa gawi-gawi lang doon. Osebat Santos. Ito sa Osebat Santos, dito lang sa Tondo Hospital. Ang Chinese. Chinese Hospital, San Lazaro. Sa DOH. Kung dumating yung mga kapitbahay, ang nakausap ko kanina mga kapitbahay, pag-isalaman daw sa bahay. Itong wala kamag-anak na kasama. Kaya ang nagpalasakit dito kanina mga kapitbahay sa barangay 206,
nung mabalitaan nila na magkatabing barangay lang to, kaya nung mabalitaan nila, lumabas sila. Kanina dumating ako rito, Anthony Jerry, nakita ko may gumagalaw pa siya eh. Ayun din nasabi ng mga residente rito. May tumawag. Sabi nila, tumawag na sila ng ambulansya. Pero kanina sabi 30 minutos na mahigit. Ay hindi pa Hindi ba may 119 tayo? Oo, 911. 911, tumawag na. Sabi ng mga, marami na raw silang tinawagan. Dumating dito mga police Maynila. Dumating yung traffic police, MTPB, mga barangay. Dumating dito. Pero isang oras bago dumating. Yung ambulansya hindi dumarating. Dapat yung ambulansya unang dumarating. Ang dumating na ambulansya ay Raha Sulaiman Foundation at mga sakay MDRRMO. Ang nakabangga ay nakamoto, nagdaskas lang siya. At kanina daw madaling araw, sabi niya, pag binabagtas niya to, tumawid yung matanda. Paano ba nangyari kanina? Mabilis pa takbo mo, mabagal naman. Parang ka lang po yung takbo ko kasi alam ko naman po na puyat ako eh. Oo, tapos? Nasigawan ko pa nga siya na ate, wag kang tumawid, malapit na ako. Tumakbo pa din. Hindi ka nakapag-break? Dinrek ko naman, iwas ko naman sa kanya kasi tuloy pa rin yung takbo niya. Kaya yun, nabangga yung ulo niya kasi nakayuko siya eh. Ayun. Si Manong, taga saan ka pa Manong? Saan ka ba galing? Malate, pauwi ng Valenzuela. Taga Valenzuela pa. Galing ka sa trabaho? Galing ka sa trabaho. Si Manong, yung driver. Sino raw ang tumawag ng ambulansya? Siya rin? Sabi, may police. Nakita, dumating ako rito. Ang nakausap ko muna yung mga barangay official. Tumawag na raw sila, mga residente rito. Tumawag na raw sila ng ambulansya. Tapos nakita ko may dumating police, traffic police. Tumawag agad sila at pero pang dagdag na police na naman, sabi nila tumawag na raw sila ng ambulansya. Pero sabi ng mga ngayon, hanggang ngayon, 5:30 nangyari, more or less, tapos nasa 6:30. Tsaka lang na, ayun, ako. 6:27, sinurasan ko na dumating itong ambulansya at naiyak na yung mga kapitbahay dahil sa itong kanilang kapitbahay, mag-isa lamang sa kanilang tahanan dito. Kaya nung mapalitan, sa Nabundol, nagpuntahan yung mga kapitbahay. Pero ang malungkot na balita na dumating itong ambulansya ay pinusuan. Pero sabi ng traffic police na nakausap ko, dapat dinala pa rin sa ospital. Bahala na ang doktor ang magdeklara ng buhay o patay itong naman yan. Hindi, dapat di ba ang dito kahit naman sa ibang bansa dito man sa atin, ang unang dumarating ambulansya. Ang bilis nga niya. Kaya nga siya ambulansya, kaya nga pabaligtad ang sulat niyan. Para padadaanin mo yan eh. Yan ang dapat na una pero siya pinakahuli. Sa ngayon na, pero sa experience ko, Anthony Jerry, mabilis naman talaga yung mga ambulansya sa Maynila. Pero napasin ko lang ngayon, ay inabot siya ng isang oras. Tapos hindi ng mga residente rito, inabot ng isang oras bago dumating ang ambulansya. Tumingin hindi dito, naman, pero ngayon, hindi naman pwedeng galawin yan dahil ang turo sa atin sa mga na-aksidenteng ganyan, hindi basta-basta binubuhat ang biktima. Protocol, may protocol dyan. Maaring merong mga gusto ng tumulong na sila na magdala sa ospital, pero baka lalong makapinsala eh. Diba? Yan yung ngayon ay andito pa rin yung nakabulagta ang 81 years old na babae ng Matundol ng motor siplo. So ano yung lugar na yan? Ilalim ng LRT. So sarado yung kalsada na yan ngayon. Nagka-counterflow sila. Sarado mula dito sa Barangay 374 hanggang doon sa Abad Santos LRT station. Ang sarado. Kaya yung mga motorista ay gumamit na lang sila. Medyo talagang ang daan nila rito sa Abad Santos na. Jerry Anthony. Pag iwasan nila itong lugar kasi medyo hanggang Pampanga Street, Aurora Boulevard na.
ang masigit na daloy ng trapiko dahil sa aksidente dito sa Tambunting sa Santa Cruz, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, boy. 6:46 ang ating oras. Ang oras na Kaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Sa ilan pa nating mga balita, aarangkada na sa Agosto at 13. Sa Miyerkules, ang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas para sa milyong-milyong magsasaka sa buong bansa. Saklaw nito ang mga nagsasaka sa hindi sosobra sa 3 hektaryang lupain at nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, layon ng hakbang na ito na mapagaan ang buhay ng mga nasa sektor ng agrikultura. Una nang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 buwang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas mula September 1 bilang bahagi ng pagprotekta sa mga lokal na magsasaka. Ang gandang balita niyan, ha, kumbachero, na mismong ang ating mga magsasaka ang makikinabang sa 20 pesos na bigas. Ayan, meron kasing ewan ko kung yung bang nag-propaganda sa kanila na, oy, kaya mababa presyo ng palay nyo dahil sa 20 pesos na bigas. Oo. Kaya bumagsak ang presyo ng palay, binabarat kayo ng mga traders dahil sa 20 pesos na bigas. Siguro sabi ng Department of Agriculture ni Secretary Chur, hindi, dapat nakikinabang dapat din sila. Sila mismo ang unang-una nakikinabang dyan. So kasama na, yung una ay sino ba mga nakasama dyan? Yung mga PWDs, mga single parent, mga senior, mga 4-piece beneficiaries, di ba? At abangan mga mo, senior citizen. At dahil sa pambubuyo natin, kumbachero, abangan mo, pagkatapos ito mga magsasaka, mga public school teachers naman ang susunod. Ayan, ang the best dyan. Mga guro. At least yung ating mga kababayan, unti-unti, hindi naman pwedeng bigla. Unti-unti. Dahil ang daming bigas eh. Ang daming bigas sa... Ang daming bigas ngayon. Ang NFA po mismo nagsasabi walang na mapaglagyan, wala silang mapaglagay ng bigas po nila. Talaga. Alas 6:52 ng umaga, Engineer Tony Nanggel. Maganda morning. Pinag-aaralan ng NAPOLCOM o National Police Commission ang pagpapatupad ng ilang reforma sa Philippine National Police Academy o PNPA. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang police major na nadestino sa PNPA dahil sa umano'y pangmumulestya sa isang 23 anyos na kadeteng lalaki. Ayon kay Vice Chairperson at Executive Officer Ralph Kalinisan, bago pa man ang insidente ay target na niya at ng ilang PNPA officials na magkaroon ng reforma. Naunahan lang daw siya ng mahilig magpamasahe na police major. Kaya ang tawag daw po dito ay Major Massage. Napagalaman na July 31 ng lasingin ng sospek ang biktima at sa kanya ito pinaghubad tapos at hiniritan ng masahe. Sa ngayon nasampahan ng naturang police major. Nagpamasahe lang pala eh. Anong masama sa masahe? Ang problema dun masahe. Dun yata minasahe. Yan yung masahing with happy ending. Yung happy ending, kumbachero. Nako. At ang matindi pa nito, baka si Major nagmasahe din. Hindi siya nagpamasahe. Siya nagmasahe. Ayun. Nasampahan ang naturang police major ng kasong acts of lasciviousness, pero ayon kay Attorney Kalinisan, dapat ay rape ang inihain laban kay Major Massage.
Samantala, tutol si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan sa panakalang buwagin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayon kay Libanan, matagal nang napatunayan ng 4Ps ang pagiging epektibo nito sa pagpapababa sa kahirapan at pagpapabuti sa kalusugan at edukasyon sa mga disadvantaged communities. Gayit ng kongresista, kailangan lamang ng mahihirap na pamilyang Pilipino ng kaunti pang tulak para tuluyan na silang maging self-sufficient. Nanindigan si Libanan na ang 4-piece cash grants para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino ay may kaagibat namang kondisyon gaya ng pagtiyak na nakakapasok sa eskwela ang mga anak, gayon din ang pagsasailalim sa regular health check-up. Una rito isinulong ni Senator Erwin Tulfo ang one-time livelihood program para sa most vulnerable sector sa bansa kapalit ng pagbuwag ng 4Ps. Sabi siguro ni Congressman Libanan, paano na yung 4-piece ko? Paano na kami? 4-piece party list yan di ba? Pansamantalang ipagbabawal ang pag-aangkat ng mga buhay na baka at kalabaw mula sa France at Italy. Sa anunsyo ng Department of Agriculture, ipinataw ang temporary ban dahil sa lumpy skin disease outbreak. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Ay, sa mga taga, ano ito? Barangay Buena Vista. Gen 3, General Trias, Cavite. Ayan. Abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon. Andyan, pag-alagala ang ating malakas agent. Ayun. May dalang limpak-limpak na salapi. Ay naku, nakalimutan ko, mother. Hindi ko nadala. Dumating na nga pala yung package natin galing Europe. Matindi, Yung ating mini component. Nako, dumating na. Nako, sinabi mo bigla. Nirelease na ng customs. Matindi. Nirelease na ng customs. Andyan na, Mother Sherwin. Buti, pinarelease ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Andyan na yung ating mini component. Ano ba yan? Isang container ba yan? Mukhang garon ka. 3 yata 3 container yata itong dumating para sa anibersaryo ng 2x2 dahil 22 anyos na ang 2x2. Ayan. Bachero, ano ba itong kinukwento na 8 pala sa 10 atake sa puso ay nangyayari kadalasan sa bahay? At halos lahat ng miyembro ng pamilya ay wala o konti lang ang kaalaman sa life-saving skills. Marami tayong may ganyang karanasan. Kami lang din nung mga panahong nagkakasunod-sunod na nagkakasakit ang sila Tatay Piping, Nanay Oring. Hindi natin alam. Kaya napaka-importante po ng kaalaman natin sa CPR. Meron pong Sagip CPR Advocacy na pinapalaganap itong Belkens Pharma para maturuan ang mga mamamayang Pilipino ng hands-only CPR. Yung walang ibang yung ganun lang Tapos yung mouth-to-mouth resuscitation. Maisasalba po ang mahal natin sa buhay kung alam natin na mag-hands-only CPR. Ang tanong, kailan ba to? Meron daw hong naka-schedule sa Webes, August 14. Kick-off po ito ng Sagip CPR. Walang bayad. No hidden agenda. Baka may maningil. Ng Belkens Pharma. May mukhang meron silang anong tawag doon? Seminar o pagtuturo ng CPR. Ang laking bagay niyan yung parte nung first responders, yan. Di ba tayo nung tayo radyo patrol? Tayo mga radyo patrol, tinuruan tayo ni Secretary
Natatandaan mo kung sino nagpasimuno niyan, kumbachero? Bago yan. Si Kong Angel Palmones. Ang mga reporter tinuruan ng CPR. Totoo. Diba? Oo. Ang galing nun. Dapat meron din ng DZRH nun. Oo. Napakaswerte ng mga taga Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro dahil doon pala sa inyo unang ilo-launch ang Sagip CPR. Ayan. Baka naman mainggit yung mga taga Metro Manila, mga taga Belkens. Sunod na, sigurado yan. Susunod na mga taga Metro Manila. Samantala, traffic! North and southbound daw ng MacArthur Highway. Ayan. Bakit? Ano meron dyan? RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Kajeri Katujing, dapat kung nagmamadali ka patungo ng Monumento to Manila at mas mainam na pag-skyway ka na lamang dito sa segment 10 sa North Luzon Expressway patungo ng Caloocan dahil kapag nagpa-Carter Highway ka sa mga oras ito, lalo pat araw ng Lunes, aabutan ka ng kundi lang kalating oras, baka isang oras pa baka makarating ng Monumento Circle. Dahil itong north at southbound na MacArthur Highway pagdating ng Karuhatan dito sa may parting Malinta ay napakatindi ng bigat ng daloy ng trapiko. Dahil maliban doon sa ilalim ng NLEX sa tulay ay yung salubungan, yung left and right na sasakyan ay hindi makontrol sa dami ng sasakyan at pagdating dito sa may stoplight ng Malinta, yung under construction, yung road construction ng ginagawa ngayon sa pagpapaganda nitong kalsada ay dalawang lane yung halos hindi madaanan kaya pagdating dito sa taas ay pinapa-counterflow ibang mga sasakyan para mabawasan yung haba ng traffic galing ng Malantay. Pero pag lampas naman ng stoplight ay bagyan ng lulumuluwag yung mga sasakyan dahil yung iba ay sumisingit doon sa ibang mga iskinita para makalusot patungo naman ng Ubando, Bulacan, meron sa bahagi ng Malabon. Pero dito sa bahagi ng MacArthur Highway, hanggang sa mga oras ito, ay nakakaranas pa rin na mabigat ng daloy ng trapiko. Edwin, yes. Baka naman kaya matraffic yan dyan sa may bandang Valenzuela, dahil birthday ngayon ni Mayor Wes Gatchalian baka naman pinasara yung kalsada. Birthday ngayon ni Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mayor Wes Kaya pala, kaya ang mga kalamuti ngayon ang Valenzuela bilang pagandog ng Garaw. Pero itong project na ito ay project ni Congressman Gatchalian. Ito yung pagsasayos, yung dekada ng kalsada sa MacArthur Highway. Ito pagaling ka ng Bulacan, paakyat sa may Malinta, stoplight pakaliwa dire-diretso ng bago ang City Hall ay pinapaganda na itong mga kalsada. Pero sabi nga bagyang makakaranas sa mabigat ng daloy ng trapiko, pero pagkatapos naman ito maginhawa na sa mga motorista na dumadaan sa kaban ng MacArthur Highway. Bagbo Katujing, Jerry. Thank you, Edwin. Samantala, kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, oy, General Gilbert Sosa, birthday mo pala kahapon. Wala ka man lang kakibo-kibo. General Gilbert Sosa. Saan ba si General Gilbert? Chairman ng Data Center Incorporated na sa ilalim ng ano bang bangko? DBP, Development Bank of the Philippines. General Gilbert Sosa, happy birthday. Binabati kayo ng inyong mga kaibigan at mista sa PMA. Oras po natin. Si Attorney Freddy Villamor, birthday din ngayon. Attorney Freddy, happy birthday. Ay, binabati ka ni Kuya Milo de la Cruz. happy birthday. Ayan, Attorney Freddy. Laban tayo dyan. Sabi ni Kuya Milo. Kityam kong pwehun
7:08 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes sa 11 ng Agosto 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pass-through fees sa flood control at infra projects ibinunyag. Impeachment case ni VP Sara bubuhayin ng minorya sa Senado pag bumaligtad na ang Korte Suprema. Bagong testigo sa missing Sabongeros naging closed-in bodyguard ni Atong Ang ayon sa DOJ. Office of Civil Defense nagbabala sa panibagong pagbaha at flash floods dahil sa bagat. Sigoryo, posibleng maging typhoon. Grade 11 student na namaril sa guro matapos bigyan ng bagsak na grades. Nasa kustodiya na ng pulisya. At nanay at sanggol patay sa pamamaril sa San Pablo City, Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago ang detalye, mamigay muna tayo ng pera. Puntahan natin ang mga radio DZRH Gaga dyan sa Gentry, Cavite. Ayan. Dyan sa tahanan ng mga mayayaman. Ayun. Tingnan mo nga naman yan. Huwag ka na mamigay ng pera dyan. Wag na. Lipat ka sa mga... may hirap. Yan, Barangay Buena Vista, Gentry, Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, Tatoning ka, Jerry, dito nga sa Tahanang Yaman sa Buena Vista 2, dito sa General Trias, Cavite, may mayaman na hihingian natin ng 1,000 piso dahil nahuli natin. Maiba naman, sila naman na magbigay, di ba? Nakakapagod ng tayo. Minsan-minsan, tayo naman ang mangungulekta. Magandang umaga po! Tao po! Ay, pinagsarang ka tuloy. Sabi, hihingan mo ng pera. Ay. Hello. Uy, lumabas yung aso. Magandang umaga po. Kalabas ko ka ng pag. Ayan o. Pangkit ng aso. Ayan o. Pamukha. CES. CES. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Midel Magpantay po. Tatay Midel, palagi kayo nakatune in sa DZRH. 25 hours po. Matindi. Yung kanya radyo, ayan o. Ayun. Astron. Pabagsak na yan. Saan ba nagtatrabaho si tatay? Opo. Sa Paranaque po. Paranaque. City Hall? Sa City Hall? Hindi po. Sa isang private company. Okay. Paano masasabing nandito tayo sa Tahanang Yaman, dito sa Buena Vista 2 sa General Trias, Cavite, mantakin mo lahat ng bahay dito, ang kanilang kahadiyero, nandito sa harap ng bahay. Matindi. Talaga naman. Mayaman mga tao rito. Dahil maiba naman po, kami naman po ang manghihingi sa inyo ng 1,000. Wala po problema, basta makatulong tayo. Ayun! Naman. Wala problema. Ano ba yung Sherwin? Ano ba yung suot ni ano alan ulit ni kuya, isa siyang kuya sa Eagle. Sa Eagle. Ka-Eagle niya si Ariel, Peralta. Police Hotline Movement, INC. Sabi sa din sa parang tumutulong din po. May outreach din. Kuya at saka reservice po. Army Reservice. Ayun na yung Army Reservice. Ayun kaya naman pala. palagi nakikinig ng DZRH. At siyempre, sino paboritong announcer tuwing umaga? Kung tawagin po si
Tom and Jerry. Kasi nakakatuwa po si Kuya Jerry Baha, Attorney Anthony Taberna. Yan lang, paborito mo si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Ito, meron kang 1,000 pesos! Yay! Salamat din siya eh. At syempre, meron pa yung kasamang Diesel H Grocery, Diesel H na imbag na bigas, Ayan. Diesel, at syempre Diesel H umbrella. Salamat. Happy anniversary ng Diesel H. 22 second naman sa yung palatuntunan nila. Happy 22 anniversary yan. 22nd anniversary sa 2x2. Salamat po, salamat. Maraming salamat po, Kuya. Thank you. Dalawa. At saka, syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H. Baka na sa sunod nating winner sa Diesel H Malak Cash Promo. RH6, Sherwin Battle Faro, Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Alas 7:14 ang ating oras, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Ang oras ay hatid sa DZRH, pangunahing balita. Isang working student na nanay at ang kanyang 11 buwang gulang na sanggol ang nasawi matapos pagbabarilin habang kumakain ng hapunan sa loob ng kanyang Pares Eatery sa San Pablo, Laguna. Kilala ni Colonel Juna Riupio, Laguna Police Director, ang mga biktima na sina Rhea Cuenca, 30 anyos, working student, at ang baby nitong si Catherine na kapwa nasawi sa ospital. Sugatan naman ang 58 anyos na ina ni Rhea. Ayon kay Colonel Yupio, nagtamo si Rhea ng 6 na tama ng bala mula sa kalibre 45 baril, habang ang kanyang sanggol ay nagtamo ng 3 tama ng bala sa kaliwang bahagi. Lumitaw sa investigasyon na 4 na armadong kalalakihan ang suspect. Isa rito nagsilbing alalay ng gunman, habang 2 iba pa ang nagsilbing lookout. Ang tindi nito, pero mong mga armadong kalalakihan, ang target ay babae. Saka ina, nadamay patuloy yung may sanggol pa. Mario Joseph, Alas 7:23 na umaga, nadakip na ang 20 anyos na grade 11 student na suspect sa pagpatay sa isang guro sa Lanao del Sur. 20 anyos pero grade 11. Ayon sa Police Provincial Office, isinuko ang suspect na si alias Kaiser ng kanyang kapatid 6 na araw matapos ang krimen. Inamin ng suspect na pinatay niya ang 34 anyos na guro na si Danilo Barba dahil sa sama ng loob matapos siyang bigyan ng bagsak na grado. Napagalamang sakay ng motorsiklo si Kaiser papasok sa school ng pagbabarilin ang teacher gamit ang kalibre 45 pistol na baril. 45 din, Alas 7:23 ang ating oras. Lumakas pa ang severe tropical storm Goryo na may international name na Pudul matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest update ng Pag-asa, namataan ang sentro ng Bagyong Goryo sa layong 1,325 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong 135 kilometers per hour. Malakas pala itong si Bagyong Goryo. Kumikilos po ang Bagyong Goryo sa direksyong Pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, posibleng maabot na ng Bagyong Goryo ang typhoon category. Ayun. Posible raw pong maabot na ng Bagyong Goryo ang pagiging bagyo. Sa susunod na 12 oras at saka lalabas ng PAR patungo sa Taiwan hanggang sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Ayun. Nasa gawing itaas pala no? So hindi na ine-expect na tatama sa kalupaan. Pero ang lakas din. Ang lakas niya. 135 ang kanyang gustiness. At ang posibleng makaapekto rito sa atin ay yung hihigupin niyang habagat. Kaya pinaghahanda po ng Office of Civil Defense ang publiko sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng habagat. Ayon kay OIC Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, napakahaba naman pangalan nitong si Mamang Bernardo.
Bagamat walang direktang epekto sa bansa ang bagyong Goryo, ay nananatili ang banta ng umiiral na habagat na posibleng palakasin nga ng bagyo. Kaugnay nito ay pinag-utos ni Defense Secretary Gilbert Eudoro sa mga local DRRMC na paigtingin ang pagpapakalat ng abiso sa mga residenteng maapektuhan ng bagsik ng habagat. Patuloy naman ang paghahanda ng OCD para matiyak ang mabilis na pagresponde sa anumang kinakailangang sitwasyon. Tutulong na rin ang pribadong sektor upang solusyonan ang lumalalang pagbaha sa Metro Manila. Ito ay matapos tanggapin ng Metro Manila Development Authority ang alok na tulong ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang para ponduhan at ipatupad ang flood control project sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, malaking tulong ang inisyatibang ito upang mapabilis ang paglilinis ng mga ilog, estero at storm drain, pati na ang pag-aalis ng mga estrukturang humahadlang sa daloy ng tubig. Tiniyak na ni Artes ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang masiguro na mas maayos na relokasyon ang mga residenteng maapektuhan ng clearing operations. Ito yung pinag-uusapan natin kumbatsero eh. Wala kasi tayong panggastos eh, kaya tayo na sana yun eh. Tayo na sana. Naunahan tuloy tayo ni Ares. Yung lang, yung pag-alis ng mga structure. Pero hindi po sapat itong gagawin ni RSA na to ha. Hindi lang squatter ang dapat na alisin. Ang binabanggit po niya mismo ay mga waterways na pinagtayuan ng eskwelahan. Ayun, talaga. Pinagtayuan ng structure pero sa amin ni Kumbatsero, mas matindi gusto na yung pinagtayuan ng mga establishment, building, mga commercial establishments, kondo. Nako yan. Yan, dapat tanggalin din po yan. Paano tatanggalin yun? Yung mga ganun, ano? Pagka po nagawa ng gobyerno yon, sigurado, mas madali ang pagresolba sa ibang problema. Kung kayang banggain, ang matitibay ang impluensya. Ayun. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson ang tinatawag nitong passing through fee, isang modus ng ilang mga mambabatas at kontraktor sa flood control at infrastructure projects ng gobyerno. Sa kanyang pagbubunyag, sinabi nitong si Senator Ping na nagpapatong ng 5 to 6% ang mga congressman mula sa kabuang halaga ng proyekto na parang toll fee at kaanak nila ang kinukuhang kontraktor. Ayon kay Lacson, batid ng DPWH ang nasabing kalakaran at oras na magkabayaran, 40% na lang ang natitirang pondo para sa mismong proyekto. Dahil dito napipilitan ng mga kontraktor na gumamit ng mababang kalidad ng materyales o i-shortcut ang trabaho para kumita. Una nang isiniwalat ni Lacson na halos 70 congressman ang tumayo umano bilang sariling kontraktor ng kanilang infrastructure projects. Alas 7:28 ang ating oras. Lalong lalakas, pumapagaspas ang kaso daw po ng missing sabongeros sa pagharap ng isa pang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, alam mismo ng naturang testigo ang nangyari dahil closed-in bodyguard ito ng akusadong si Atong Ang. Gate ni Rimulya, handa na ang sinumpaang salaysay ng bagong witness na anyay may malaking papel sa kaso ng missing sabongeros. Eksklusibong sinabi ni Rimulya sa DZRH na isa sa mga kapatid ni alias Totoy ang nakasaksi mismo ng pagpaslang sa 10 mga sabongero. Totoy. Yung isang kapatid. Yung isa kasi meron ng affidavit. Yung nakakita ng 10 patayan. Nakasama siya ron. Na nakita witness, siya ng patayin ng 10. Tapos yung isa naman, mabigat din ang papel. Kasi alam niya yung mga nangyayari dahil siya ay close-in. Yan daw yung close-in na bodyguard. Yung nag-Senate hearing, siya yata ay nasa likod. Nasa likod. Tama. Close-in. Pero si alias Totoy nag-submit na ng affidavit. Finally. Nagsabit na. Kasi yun ang hinihintay ng marami. Yun. Secretary Boying Rimulya kasama ang tropang makulit. ano yung grupo nila? Executive session. Kasama rin si Senator JV. Sino yung mga kasama nila doon, Mother? Pakisulat mo nga. Siguro, si Paulo. Si Paulo Paulo Romero. Hindi Paulo Romero. Mother, sino yung mga kasama nila?
Yata nakikinig sa ispat. Si Ed Javier. Ayan. Sino pa? Si Pau. Pau Capino. Si Pau Capino. Si Pau Capino. Naku, lalong... kulang ka pa. Si Dodo katakutan. Hindi ba hindi ba sports yun? Si Jonathan de la Cruz. Jonathan de la Cruz. Ayun. Hindi, marami sila doon, 5 sila. Sabi ko kung Bachero, lalong sisingasing tong si Secretary Boy Rimulya. Dahil lumabas yung balita noong nakaraang linggo na baka siya i-disqualify ng JBC. Oo nga, meron daw palang kaso, pending case. Pending case na ang naghabla ay si Senator Amy Marcos. Yung may kinalaman dito sa kay Tatay Diggs. Kay Tatay Digong. Doon sa March 11 incident, yung pagbiyahe papuntang Dahig. Kaya yan pa namang JBC, kanyan, masinsin. Stricto. Kaya nga tinanggal na raw yata Kapag ka may pending case, ibig sabihin wala kang clearance galing sa ombudsman. Aalisin ka na sa listahan. Paano magkaka-clearance kung meron palang kaya nga, paano kayo issue ng clearance? Paano yan, Secretary? Kaya nga, lalong tatalim to si Secretary doon sa DOJ mismo. Kaya lagot si Atong Ang. Siguro si Atong Ang gusto sana maging ombudsman na to. Ombudsman na. Ngayon talagang parang ang tawag ng Bachero? Naka-focus. Yung focus niya, parang yung kabayong nakatapoko. Kay Atong Ang. Yan ang mga kasama ni Secretary Boy. Pala niyan? Sa Tropang Makulit. Sa Tropang Makulit. Ay si Paulo Capino, si Ed Javier, si Attorney Dodo Dulay. Ayan. Si Kong Jonat, tsaka si Senator JB. Si Teddy Locsin, hindi ko na nakikita. Misa siguro pagka nauuwi. Pag nauuwi, ambassador Saan ba siya? UK? Saan ba ambassador si Teddy Locsin ngayon? Teddy Boy Locsin. Bihira nang mauwi. Yun! 7:33 na umaga, tiniyak ni Senator Ping Lacson na pangunahan nila ni Senator Tito Soto III ang motion para ma-pull out sa archive ng Senado ang impeachment complaint at maisangguni muli sa impeachment court. Ito ay sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Paliwanag ni Lacson, kailangan pa kasi ng panibagong motion sa plenaryo para muling ilabas ang kaso mula sa archive na sasailalim sa debate at botohan. Bagamat mas mabuting i-archive sa halip na tuluyang i-dismiss ang articles of impeachment, masalimuot pa rin anya ang proseso sakaling payagan na ng Supreme Court ang impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na pwede pa talagang magbago ang isip ng mga maestrado ng Korte Suprema. Sa kanyang column ngayon sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, sinabi po ni former Chief Justice Panganiban na nagtataka rin siya kung bakit hindi man lang nagpatawag ng oral argument na hearing ang Supreme Court bago nagpasya sa napaka-importanteng kaso na ito, hindi gaya ng ginawa ng Supreme Court sa kaso ng PhilHealth funds. Susunod! Dito mo! Sino itong dating sikat na bold star? Abay, muntik na raw mapatay sa bugbog ng mister. Ganon? Bakit naman? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:34. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ayun, tingnan mo nga naman nasan ba yun? Nahanap ko rin alam mo naman na kumbachero, tayo ay nagpapakabait kay Nanay Benny. Oo. Si Nanay Benny kasi, nakita ko, nakita ko na naman. Ayaw paawat dyan sa mga pagluluto-luto na yan, sa pagwawalis-walis na yan sa bakuran.
Kala mo hindi 80 years old eh. Kaya nga, malakas pa rin. Believe talaga ako kay Nanay Benny. Yun nga, kumbachero. Pero siyempre, nag-aalala tayo bilang anak. Gusto nating siguraduhin na healthy siya at malakas siya. Oo, tama ka dyan, kumbachero. Kaya naman, araw-araw ko siyang pinagtitimpla ng N plus Gold. N plus Gold. Ubus na nga daw eh. No. Oo, Paano ba pagtitimpla niyan? N plus Gold. Lagyan lang ng 6 na scoop. Isang baso ng tubig. Ayan, At ready na para sa isang healthy serving na kailangan para manatiling malakas at masigla. Hindi na lang natin siya inaalagaan kasi sa bawat pagtitimpla ko ng N plus Gold para kay nanay, na ipapakita kong tanda ng aking pagmamahal. Kaya ano pa ang iniintay ninyo mga kumbatsero? Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N plus Gold. Available at Mercury Drugstore at iba pa ang kilalang drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay. Engineer John Carlos Mercado, magandang morning. Totally babatiin ka rin naman ni Morley. Inunahan na namin. Inunahan natin. Para pala si Engineer Tony Nanggel. Sabi niya kasama niya si Boy Padilla doon sa Lakewood at naglalaro daw sila kasama ang mga Umbrella Girls. Ibig sabihin magandang panahon. Yan ang kahit na habang umaaraw lalong kailangan ang Umbrella Girl. Tama. Oy, Engineer RJ Panaligan, kumusta ba dyan sa atin sa Nueva Ecija? Maganda ba sikat ng araw? At Kuyang Aris Ramos, dyan naman sa Pasig, umuulan ba dyan? May bagyo pa, bagyong Goryo at ito naman si Kuyang Boy Fabian. Kanina pa lang ay kinukulit na si Ateng at hinuhulaan na kung sino tong dating bolster na to na binubugbog daw ng kanyang jowa. Hindi naman ang mister na yan. Sino ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakalok at yung super mega kabeliw Katunying at ka Jerry ang sinapit ng isang dating sexy actress sa Showbizlandia sa kamay ng kanyang asawa na pinakasalan niya. Well, bugbog sarado lagi siya. Walang araw na hindi siya sinasaktan. At pati ang kanilang mga anak ay sinasaktan na rin. Kaya nagdesisyon na ang naturang actress na bumalik dito sa Pilipinas. Sa abroad? Sa abroad nangyayari pala yan. Oo. Ayon sa naturang actress, sobra na raw ang ginagawa sa kanyang pananakit ng kanyang asawa, kaya nakipaghiwalay na ito at tumakas na siya sa kanyang asawa. Ano bang lahi yun? Yung asawa niya? Australian. Nung una daw ay maganda down under pala. Nung una daw ay maganda ang pakikitungo na ginagawa sa kanya. Maayos at lahat-lahat na. Pero dumating daw ang punto o sandali na siya ay binubugbog na dahil may bago na itong jowa at gusto na siyang paalisin pa. Nanginayang si actress dahil hindi pa siya citizen sa Australia, pero aanuhin niya ang citizenship kung siya ay mamamatay na dahil sa ginagawang pambubugbog ng kanyang asawa. Yan. Hindi niya naisipang ihabla? Pumunta na siya sa embassy pero wala pa rin daw nangyari, kaya ayun, nagdesisyon na siya na bumalik muna dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay parang inaayos niya ang lahat-lahat dahil ayaw niya na talaga makipagbalikan pa. Sabi nga niya sa demonyo niyang asawa na hindi niya sukat akalain na magiging masilimuot ang kanyang buhay na dati-rati ay maayos naman. Pero may anak sila. May anak sila. Yun na nga. Medyo nakakaawa nga tong actress na to dahil madalas ang sinusuntok ng kanyang asawa at pinagmumura lagi na parang... Ano ba yan? Kangaroo ba yung asawa niya? Baka hindi kaya tumatalon-talon yan. Pero bakit hindi natulungan ng embassy natin? Dumaranas pala ng ganong pananakit. May anak pa. Yes. Ano nga pangalan yung babae na yan? Si Camille Rojas. Si Camille Rojas. Camille Rojas. Oo, yun yung binubugbog. Hindi ko na dati isang sexy actress na napakaraming pelikulang ginawa. Ano ba yan? Seiko Films ba yan?
Hindi, parang hindi ano lang to. Yun ba mismo pangalan niya, Camille Rojas? Camille Screen Rojas, name niya yan? Nickname niya. At nalungkot nga tayo sa sinapit ng naturang actress na ito sa kamay ng kanyang jowa. Yan ang ating DZRH Bisates News. Bago tayo magpaalam, thank you muna kay Engineer Jos Mercado at syempre pa kay binati na namin. Inunahan na namin. Binati nyo na? Binati na namin. Inunahan namin. Alam namin Engineer babatiin mo eh. John Carlos Mercado. Love na love ko yan. Yan ang ating DZRH Bisates News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Nag-message si Johnny Santos. Hindi mo rin ba talaga ito natatandaan? mukhang tandang-tanda ni Johnny, ha? Maganda. Anong pelikula, Johnny? Talaga naman. Si Johnny Accounts ng Congress. Eto na, Kuya Ray Tambis ng Dalaget, Cebu. Ay, doon ba siya naka-assign ngayon? Hindi na, retired na. Yung kanyang misis, ang mayor ngayon doon sa Dalaget, Cebu. Tinan mo nga naman yan. Maayong buntag, kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mo diha. Gising na ba kayo? Ang Mandaluyong Public Market ay pinuntahan ni RH52 Edniel Parosa. Kumustahin natin ang sitwasyon doon ng lalo na itong nakaumang na suspension ng importasyon ng bigas. Ayan. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Good morning, Jerry at Anthony. Unti-unti nang nararamdaman ang pagmahal ng ilang bigas dito sa Mandaluyong Public Market. Ito'y kahit hindi pa itinatutupad ang 2 buwang ban sa imported rice na magsisimula pa sa 1 ng Setyembre. Bagamat mas marami pa rin naman ang nakapako ang presyo o nanatiling walang paggalaw, good news yan. Ang bad news ay isa sa mga malalaking bigasan dito ang napilitan ng magpatong ng piso per kilo sa bigas galing Vietnam. Kwento na may-ari, nitong Sabado lang nagmahal ng 30 pesos per sako ang kuha niya. Tugma sa mga nakausap natin sa Pasig City noong nakaraang linggo. Kung matatandaan, nagbabala na mga retailer sa Pasig Mega Market na natural lang ang mahal na imported rice dahil sa pulisya ng gobyerno. Pero maaga naman nila itong naramdaman. Pakinggan natin ang tinig ng negosyante dito sa Mandaluyong. Nagtasa ng piso yung imported rice. Yun. Kaya nag-adjust din kami ng piso. Doon sa mga nakaraang mga araw ba o kailan lang? Saturday. Weekend lang? Saturday lang. Ano sinasabi nilang dahilan? Bakit daw wala basta sabi lang sa akin supplier, yung deliver sa akin, tumaas na ng 30 pesos per 25 kilos. Itong Mandaluyong Public Market ay may lumang bahagi sa Kalentong tapos may mga ilang pwesto rin sa ilalim ng marketplace. Dito, matatagpuan ang kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng 35 pesos at 20 pesos kilo na subsidized ng pamahalaan. Pero sa ating pag-ikot ngayong umaga, wala pa ulit dumarating na supply at inaasahang sana ay maka-order na sila at makarating dito mamayang hapon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Yung sinasabi natin, kumbatsero, tulad niyan, nagtaas na kagad ng presyo na imported rice daw. Samantalang, di ba, kalinaw-linaw nung sinabi sa atin ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakatakot-takot ang bigas. Ang dami, talaga. Nakatakot po ang bigas na imported at wala na nga mapaglagyan na bodega, pati po yung mga trader. Tinatago na po nila ngayon yung bigas. Tapos ngayon kwentuhan pa lang nagtaas na sila. Talaga, kabibilis. Kaya yung DA saka yung DTI dapat talaga mas maging agresibo dyan sa campaign against illegal profiteering. Eto sa Pasay naman, public market, kumustahin natin ang sitwasyon doon. RH15, Giselle Regaport. Kami, Giselle! Jerry Katunying, may mabibili ng 30 kada kilo na lokal na bigas sa isang tindahan dito sa Pasay City Public Market. Ayon sa na ayaw na munang umarap sa camera at magpabanggit ng kanilang pangalan, 27 kada kilo lamang yung kanilang puhunan, kaya mababa rin yung kanilang bentahan. Karaniwan ang yung tumatangkilik sa 30 bigas dito
ay na hindi naman sakop ng kadiwa ng Pangulo yung may mga karinderya o kainan. Maganda naman yung kalidad nitong 30 bigas, hindi durog-durog at hindi rin maamoy. Bagamat may kaunting pagkadilaw, bukod sa 30 kada kilo, may mabibili rin dito na 35, 36, 37 kada kilo na lokal na bigas dito sa pamilihan, habang 54 naman ang kada kilo noong pinakamahal. Sa imported na bigas naman, bumaba pa sa 42 kada kilo dito sa Pasay City Public Market noong isang buwan. Mabibili naman sa 60 kada kilo yung pinakamahal na imported na butil. Ayon sa retailer, wala pa naman daw na abiso yung kanilang mga supplier kung magtataas ng presyo sa nakaambang 2 buwan na import suspension. Pero oras nila na tumaas yung hango nila sa kanilang mga supplier, tiyak din tataas yung kanilang retailer. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kumbatsero, upang sugpuin ng lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad pala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. PAGCOR Guarantee website? Yes. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Baka ito yung ginagawa ni Congressman nung makita siya. Sa dami ngayon kasi ng mga online gaming, baka kayo yung mga hindi mapigil sa pagsusugal, baka madali pa kayo ng mga peke. Regular pong ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Maganda ba yan? Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Kailangan yan. Lalo na yung mga talagang naglalaro na talaga. Pero pagka nakapasok sila kasi sa illegal, yun, doon sila dadalihin. At hindi manalo man kayo, hindi sigurado mababayaran kayo. Yung pa isa. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil nga po sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Ay, Jomel Gonzaga, kumbatsero. Magandang morning, Kuya Jomel. Natatandaan pala daw niya itong si Camille Rojas. Tinignan ko nga, ito raw pala yung mga pelikula niyan. Ano? Tuloy, bukas ang pinto. Dalagang dagat. Kung mayroong dalagang bukid, ito ay dalagang dagat. Shota ng Bayan. Kasama si Eddie Garcia. Masarap ba ang bawal? Pisil. Gawin sa dilim. Ako lang sa langit. Yan, mga pelikula ni anday palang pelikula. Marami din to si Camille Rojas. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ang sabi naman itong si Mar Supan, ang isa daw title ng pelikula niya, Mapanuksong Hiyas. Ayun, tingnan mo nga naman. Bisado ang dami. Ikaw, Kuya Obet Imperio, wala ka bang entry? Reliable at stylish crossover SUV ba sa presyong hindi abot ng 1 million ang hanap mo? Abay, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV na may 1.5-liter 4-cylinder engine paired with a 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at fuel-efficient na drive. Sa loob ng Tiggo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At compatible din po ito sa Apple CarPlay at Android Auto, kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Yun! Sana!
Ay, teka, meron pa pala. Parang take it away. So, bahala. Ito ay Family Planning Month. Abay, tama-tama ito. Doon sa mga pamilya dyan, lalo na yung mga nagsisimulang pamilya. Yung mga dati ng matatagal ng pamilyang nakabuo na ng mga 12. Tumigil-tigil na kayo. Tama na. Panalo ang pamilyang planado. Ayan. Yan daw yata yung ano ngayon? Slogan? Tama naman talaga. Ng DOH. Dapat pinaplano ang pagpapamilya. Tulad nito, mag-long weekend na naman. Yun palang August 21 ay holiday. Ayan. Ang Biyernes, Huwebes yun. Huwebes. Biyernes 22, Ipit. Ayan. Tapos yung Lunes, Pula. August 25, holiday. Tingnan nyo na yan. So, alam mo na. Alam na this. Mother. Alam na this. Alam mo na. Sino na nagpaalam? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say